Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa monitor natin na si Bagyong Julian. Si Bagyong Julian nga po ay approaching na nga po yan dito sa may coastal water ng Basco, Batanes. Dito po yan sa may Sabtang. At asahan nga po natin na malakas pa rin nga po itong si Bagyong Julian na tinataglay po yung 155 km per hour near the center at may pagbugso pa po yan na aabot ng 185 km per hour. Kanina pong alas 2 ng umaga ay ito nga po ay umabot sa category 2. Ayon po yan sa European Center. Kung mapapansin nga natin, malawak nga po ang sakop ni Bagyong Julian. Halos umaabot nga po yung extension ng kanyang kaulapan dito nga po sa may Central Luzon. At yung mga pagbugso naman ng hangin ay halos umaabot po yan sa may parte ng Metro Manila at ng ilang bahagi ng Bicol Region. Sa ngayon nga po, iba yung paghahanda at pag-iingat nga po sa ating mga kababayan na nandito sa Extreme Northern Luzon na sa mga oras na ito ay nararanasan na nga po yung hagupit ni Bagyong Julian. At ito nga po ay mapapansin natin yung kanyang pagbago muli ng direksyon, bahagya yan bumaba at tumaas muli ang posibilidad na ito po ay magkaroon ng landfall scenario sa parte ng Taiwan. Kaya iba yung paghahanda pa rin po sa ating mga kababayan dahil nga po hindi biro yung lakas ni Bagyong Julian. Tinaas po ng bagong pag-asa DOST yung storm wind signal number 4. Kaya ito po ay dapat pong paghandaan dahil nga po masyadong malakas ang storm wind signal number 4 na mararanasan nga po dito sa may Batanes, sa may Camiguin Island, dito po sa northern portion ng Babuyan Island, at storm wind signal number 3 dito po sa southern portion ng Babuyan Island at dito nga po sa may Santa Ana, Cagayan. Habang storm wind signal number 2 naman sa Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, at signal number 1 naman sa may Abra, Kalinga, Isabela, Mountain Province, Ilocos Sur, Ifugao, La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, sa may Quirino, Aurora, northern portion ng Nueva Ecija, kasama na rin po dyan ang Pangasinan at Polillo Island. Pero ito po, mamaya po ay posible pang magdagdag or magbawas ng storm wind signal number 1, number 4. Itong bagong pag-asa DOST dahil nga inuulit natin, ang authorized lang ng magbigay ng mga storm wind signal is ang bagong pag-asa DOST. Dito naman po sa ating wind map animation ng European Center, mapapansin nga po natin, dadaan lamang po yan sa coastal water ng Sabtang sa may Batanes. At habang papalayo naman yan dito sa may Extreme Northern Luzon, matagal-tagal po nilang mararanasan yung hagupit pa ni Bagyong Julian dahil makikita po natin sa ating monitor yung mga kulay pula at yung dark red na spot na ito po yung malalakas na hangin na hahagupit pa rin po, at mararamdaman din po yan hanggang dito sa may parte ng Ilocos Norte. Posible nga po by September 30 ng gabi, ito po ay tuluyang lalayo sa landmass ng Extreme Northern Luzon, pero mararamdaman pa rin po natin yung kanyang lakas dahil nga po yung kanyang hangin ay posibleng pumalo pa rin po yan ng nasa 100 to 60 km per hour. At pagkatapos po niya na October 1, ito po ay magre-recurve na patungo nga po dito sa may parte ng Taiwan
At possible nga po yung landfall scenario nito by October 2 o October 3, magkakaroon ng landfall scenario po yan dito sa may parte ng Taiwan. Yung mga kababayan nga po natin na nasa Taiwan, iba yung paghahanda at pag-iingat na nga po tayo dahil sa posibilidad na pinsala na dala-dala ni Bagyong Julian. Kahit po yan ay magla-landfall halimbawa dito sa may Taiwan, ay mararanasan pa rin nga po yung mga pabugso-bugso ng hangin at ng ulan dito po sa may Itbayat, Batanes at Basco, Batanes, habang dahan-dahan gaganda lagay ng panahon ng ating bansa. Samantalang sa ating advanced weather forecast naman ay patuloy nga po na magkakaroon ng mga posibleng pagbugso ng amihan. Inuulit natin ito nga po nakikita natin ngayon sa ating monitor na posibleng dadaanan ng pinakasentro ni Bagyong Julian. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po yan, kaya dapat manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman nga po natin yung posibleng magiging senaryo pa nito, dahil nga sa may posibilidad na may pagbugso ng amihan, posible pong humina ito at bumaba ng kaunti, or posibleng magbago pa po yan, mas umangat pa po itong si Bagyong Julian. Dito po sa Metro Manila, asahan naman po natin may mga biglang pagbuhos ng pagulan at pagbugso-bugso pa rin po ng hangin. At sa may parte naman po ng Visayas at Mindanao, magiging maayos naman po ang lagay ng panahon. May mga tsansa po tayo ng pagulan mamayang hapon o sa tanghali. Ganon din po sa may parte ng Palawan, meron tayong mga tsansa ng mga posibilidad ng mga isolated rain shower, pero mas magiging maayos po ang lagay ng panahon ng mga taga Palawan. Inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makaka-apekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.